Part 12 na po tayo ng paglilinis sa kabilang bahay. And alam mo ba, marami ako nababasang comment. Ang sabi, linis ka ng linis dyan. Parang wala namang nangyayari. Ang kalat pa rin. Kasi nga nasa process pa rin tayo. Kaya nga sabi, trust the process. Ito nga palang lamis, ang kulay puti. Aalisin ko na yan dahil kita mo naman kung ano-ano lang na itamba ko dyan. At saka, ang dami ko kasing gamit na nadala dito. And then, yung mga gamit sa likod ng pinto, pagtatanggalin ko yan dahil may balak akong ipalit dyan. So, eto na nga, pinagtatanggal ko na yung laman nitong mahabang lamesa. For today's video, itong X-Clean the Multi-Cleaning Spray nga ang gagamitin ko sa mga pupunasan ko. Ang galing din kasi pag nag-spray ka dito, malabubble siya. Tapos kapag inangat mo yung parang sa spray niya, pwedeng malatubig naman yung nare-release niya. Basta ganun, maganda siya in fairness. Nilabhan ko na muna yung basahan na ginamit ko and then eto na nga at itutupi ko siya. Kaso hindi ko talaga matupi dahil medyo kinalawang na ngayon sa may paa. So, nilabas ko na lang siya and then, eto namang Nara cabinet ang pupuntiryahin natin. Kasi marami pang laman talaga yung loob niyan. Napakabigat talaga niyan. Hindi ko siya mauusog mag-isa. Pinagtitignan ko na nga rin yung mga drawer dito. Yung ibang drawer kasi butas and then yung loob ng cabinet, yung iba hindi mabuksan. Pero yung mga nabuksan, kita mo naman, punong-puno talaga ng mga laman. And marami nagko-comment dito at ang sabi, pinturahan nga daw ng light colors, ng puti. Tinanong ko naman yung may-ari nito and mukhang ayaw niyang pinturahan ito. So, hayaan na natin. And meron na pala akong gloves. Ayun nga, color pink. Sobrang cute. So, ayun na nga, pinagtatanggal ko. And kaya rin ako nag-gloves dito. Kasi nga, habang tinatanggal ko yung ibang gamit, hala, ang dami nagtatalo ng daga. Nakakaloka. At saka many years ago, ako lang din yata yung nag-organize sa mga gamit dito. Karamihan kasi dito, mga school books, school notebooks ng mga teenager, ng mga bata pa noon, na hindi naman nila na sort kasi baka magamit pa daw, ganyan. Hindi naman talaga nagamit dahil nga hindi man lang na yata nabuksan itong cabinet. So, ayan, winalis ko na nga yung mga extra dumi dito sa loob ng cabinet. And nag-start pala ako maglinis mga 3:00 ng madaling araw. Kaya andito sa sala natutulog yung mag-ama ko at saka yung isang teenager. Nag-set up lang ako ng airbed dyan. So eto na nga, habang inuusog ko nga tong Nara cabinet, nagpatulong ako sa kanya. Tapos nagising din si Pinggoy dahil ang ingay nga nung Nara cabinet. Pagtatanggalin ko na pala itong tagpi-tagping screen na nailagay ko dito sa bintana. Yan kasi yung mga tirang screen na meron ako sa apartment. Dinala ko dito para maharangan sana at hindi mapasukan ng kung ano man itong bintana kasi meron ng bubungkal talaga ng laman ng lamesa dito kapag nahayaang bukas yung bintana. Meron akong bagong screen na ilalagay kaso hindi pala mahanap yung cable tie so hindi ko tuloy maikabit kaya naman mag-move on na lang ako sa pwede kong magawa. And eto nga at i-sprayan ko lang ulit itong Nara cabinet naman this time and then even yung gilid niya. In fairness, parang nakaka-shiny yung X-Clean. Noong nakaraan kasi, dito sa Nara cabinet, ang nakalagay yung microwave, yung oven, tapos sa likod niya, may kortina. Kaya nga nabanggit ko doon, kapag gagamitin yung microwave at oven, dapat iangat yung kortina para iwas sunog. And marami kasi talaga nagsasabi, huy, fire hazard yan. Aware naman ako doon. So, eto nga ang naisip ko. Meron ako ilalagay na metal rack dito from SIV Home Deco. Hala, nung pagka-assemble ko, napakalaki talaga niya. Tapos, di ba ang balak ko, etong water dispenser, pati na rin yung isang rack dito na kung ano-ano yung laman. Aalisin ko sana yan para dito ko isusuksok itong bagong metal rack. Kaso, late ko na na-realize na hala, iba pala yung sukat ng pader dito sa likod ng pinto. Hindi talaga uubra yung bagong metal rack. Grabe, hindi ko talaga naisip yun. So, ayan, binalik ko lang din talaga yung mga laman doon sa likod ng pinto. Winalisan ko na lang din yung ilalim. So, itong metal rack na ito, pwede namang bawasan ko yan. Like, yung height niya, pwedeng gawin kong kalahati lang. Alam mo yun nga ang kagandahan dito sa metal rack nito. Adjustable siya. So, inisip ko, dahil nga, wala tayong Korean blinds. Yan yung isa sa mga sinasuggest. Wala tayong Korean blinds sa ngayon. Nilagay ko na lang sa pinakailalim na layer yung microwave, pati na rin yung oven. Dahil ang kortina na meron lang tayo sa ngayon ay itong 5 feet ang haba. So, at least, gamitin man itong microwave, yung oven, hindi ka mag-worry dahil hindi naman abot ng kortina. So, anyway, eto na nga, gising na nga yung mag-aama ko. Yung mga natutulog dito, gising na nga at i-deflate ko na itong airbed. Nga pala itong airbed na ito from Modofo. Ito king size yan. Kasyang-kasya kaming 4, 2 kids, kami ni Pinggoy. Komportable kami nakakatulog dyan. So, ayun na nga, nalobat naman yung air pump kaya i-charge ko na nga muna. And then, ayan lang talaga yung naisip kong ilagay dyan. Kaso, marami kasi akong pinagdadalang gamit dito. So, habang hindi pa ako completely tapos, hindi ko siya maiuwi
uuwi. Kaya pagpasensyahan nyo na, dito ko lang muna ilalagay yung mga gamit ko. So, hindi yan makalat. Gamit ko lang po talaga yun. Pasensya na. And next naman ay dito sa kusina tayo maglilinis. Alam mo, talagang ako yung may kasalanan kung bakit ang sagwa-sagwa tignan itong sahig. Pasensya na talaga. And maraming nagko-comment na pinturahan yung kisame, lagyan ng linoleum, lagyan ng vinyl, o kaya naman i-tiles yung sahig. Hindi po talaga. Kasi ayaw na may-ari ng linoleum. Pasensya na, paulit-ulit ko na naman sasabihin. Kasi nga pinapasok ng baha dito. Kapag sobrang lakas, tuloy-tuloy yung ulan, binabaha dito sa loob. So, hindi pwede ang linoleum dahil bubuhayan lang ng insekto sa loob. Tapos, tiles naman, magastos. Pintura sa hindi pa nagpapagawa ang bubong, hindi pa napapagawa ang kisame, so parang sayang lang ang pintura. And alam mo ha, talagang linis lang naman talaga ang gagawin ko dito. Sa una't-una pa lang, linis lang, and then maglalagay lang ako ng gamit na meron akong extra gamit. Dadalhin ko lang dito. Pasensya na rin talaga kasi alam ko namang ang dami nag-e-expect na pagandahin ko ng bonggang-bongga yun. Pero for now, kung ano lang yung meron, yun lang ang makikita nyo dito. Okay? Pasensya na ulit ha. Anyway, eto na nga at pinagpupunasan ko na rin. Eto, meron nga pala akong ilalagay ditong basurahan kasi usually naglalagay sila ng brown bag dito sa gilid ng lutuan, doon sila nagtatapon. So at least meron silang maliit na tapunan dito, good for one day, tapos tapon na lang nila yan pag puno na, 'di ba? So ayan nga, at sinabit ko lang sa cabinet nung stove rack. Naglagay din pala ako ng cover dito sa water dispenser. Actually, ilang taon ko na yung nabili. Noon pa, nung dito pa ako nakatira, naitabi ko pala siya kasi naalala ko, laging tinatanggal yan dahil hindi nga nila makita kung may laman pa yung tubigan. Hindi na nila binabalik. So sabi ko, itabi ko nga muna, tapos tsaka ko lang nahalungkat. So eto nga pala, meron sana akong kurtinang ilalagay dito. This is from Mall. Kaso, 2 kurtina lang yung meron ako. Kailangan pala 3. Tapos, kailangan din ng curtain rod. Wala akong mga yun. Kaya naman ako, nanghinayang ako maybe next time na lang or sa ibang bagay ko na lang gamitin yun. Pero, since na-charge ko na nga yung air pump, at na-deflate ko na ng tuluyan itong airbed na ginamit namin. So, ang kagandahan dyan, maitutupi mo siya, may kasamang bag. So, pwede siyang dalhin kung mag-staycation kayo somewhere na hotel, camping, glamping. Pinunasan ko na nga rin itong sa may pintuan. Ako lang din dati ang nagpintura nito kasi color blue yan dati. So, dahil ilang taon na nga, may mga sulat-sulat na. So, meron pala akong binitbit dito na Christmas wreath. Nagpatulong lang din ako kay Pingoy dahil nahihirapan nga akong ipako dito. Yung parang pin yung itsura niya. So, anyway, ayan, at meron na nga tayong simpleng Christmas decor dito sa kabilang bahay. And meron pa ako nabasang comment. Ilang taon ka po bago nag-general cleaning ulit yun? Siguro mga 2 taon. Kasi hindi na po ako dito nakatira. Mga 1.5 year ago, simula nung bumukod kami. So, medyo matagal na yung huli talagang general cleaning ko dito. Meron pala akong binitbit dito na bagong floor mat para magamit nila sa kusina. Kasi hindi talaga maiwasan yung mga tulo-tulo dito kapag naguhugas or while preparing yung mga lulutuin. Tapos, tinanong ko si tita kung meron siyang extra cortina. Buti na lang meron. At least kahit pa paano matatakpan natin. And ngayon, hindi na maraming nakaka-appreciate sa ganitong kulay na apple green. Pero kasi paboritong kulay ito ni tita. Kaya kung mapapansin niyo sa kwarto nila, sa loob ng portal, even yung unang pintura sa dating kwarto na tinuluyan namin, apple green talaga. So ayan, at least kahit paano natakpan na. And then binalik ko lang din dito yung floor mat. Yung ganyang floor mat kasi hindi yan madulas, kaya gustong-gusto ko talaga yan. So next naman, dito tayo sa sala. Medyo hindi talaga ako satisfied dito sa cortina sa may portal. So, tatanggalin ko na muna yon. And then, ang bala ko nga, eto may gold kineme na dating nandun sa malaking bintana. Doon ko na lang nilagay sa portal. And marami natatawa. Bakit portal yung tawag mo? Kasi para siyang portal Gawin na lang nating official na portal ang tawag doon sa side na yon. Anyway, ayan, napunasan ko na nga rin ito. Next naman dito sa may harap, gilid ng ref. Ayan, at pinag-i-sprayan ko na rin. Pinunasan ko. Dati kasi merong lumang microwave dyan. Tapos, merong kulay pula na parang ref cover na nakapatong. Pinag-aalis ko na kasi puro mga tambak, puro alikabok, dumi ng daga
baga lang naman yung mga naan doon, dinispose ko na. So, bale, ito namang side na ito ang lilinisan ko. Bale, sa left side, nandun yung pintuan ng CR. Etong winawalisan ko, yung kabilang side nun, pintuan para sa pangatlong kwarto. Okay naman yun, hindi na natin papakialaman yun. And then, yung sa right side na pintuan, yan yung kwarto ng mga senior. Bale, ang gusto ko lang mangyari is walang anything dito sa may, likod ng ref para maaliwalas lang siya. Ngayon lang ulit nabuksan itong TV kasi akala ko completely sira yun. Yung pala, working pa naman pala. So, ito namang pangalawang TV. Ito yung dating nasa kwarto ng mga senior. Pag inon mo siya, magpa-flash lang saglit yung TCL. I'm wondering kung napapagawa pa yun. Let me know naman kasi parang gusto pa ni tita ipaayos yan. So far, sobrang luwag na talaga sa sala. As in, ibang-iba siya kumpara noon. Nagsisimula pa lang ako. Promise, tatanggalin ko talaga yung mga gamit ko dito sa metal rack once na matapos na nga ako maglinis dito. Pero as you can see, kahit papano naman mas maliwanag, mas maaliwalas na nga dito. Alam mo, nakakatuwa na kahit papano, gumagana pa pala yung TV. Konting linya lang. So ayan, nakakapanood si Tito ng maayos ng boxing dito. O siya, tanghali na magpapahinga na muna ako. Follow for more. Bye!